Napansin ninyo ba ang kakaibang katahimikan sa Taiwan Strait kamakailan lamang? Ang mga eroplanong pandigma ng Tsina na araw-araw na lumalampas sa zonang pagkakakilanlan ng Taiwan upang maghasik ng banta ay biglang naglaho na parang bula matapos na matanggal ang pinakamataas na pamunuan ng Iran sa isang tumpak na pag-atake ng militar ng Amerika at Israel. Ano nga ba ang nasaksihan ng mga pinuno sa Beijing kaya sila'y labis na natakot at nagtago? Hindi lamang nila nakita ang pagbagsak ng isang kaalyado sa gitnang silangan. Ang nakita nila ay ang kanilang sariling malagim na hinaharap. Sa sandaling ang kanilang ipinagmamalaking makabagong radar na gawa sa Tsina na inaasahan nilang magiging bakal na muog sa kalangitan ng Iran ay naging bunton ng basura sa harap ng teknolohiya ng kanluran. Gumuho rin ang alamat ng pag-angat ng militar na ipinagmamalaki ng rehimeng Xi Jinping. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng pagsusuri sa pandaigdigang politika. Ito ay isang tiyak na katibayan kung paano nagsimulang gumuho mula sa loob ang isang malaking kapangyarihan na tinaguriang Axis of Evil. Ihahayag namin ng walang takip ang dahilan kung bakit pinili ng Tsina ang duwag na pananahimik sa halip na tulungan ng Iran at kung paano pinabilis ng insidenteng ito ang pagbilang pababa sa pagbagsak ng Partido Komunista ng Tsina. Kung handa na kayong harapin ang katotohanang hindi ibinabalita sa media, ihanda ang inyong sarili. Maririnig ninyo ang pagbagsak ng isang dambuhalang domino. Madalas nating sabihin na mas maraming katotohanan ang sinasabi ng kilos kaysa sa mga salitang diplomatiko. Ang ipinakitang kilos ng Partido Komunista ng Tsina matapos ang insidente sa Iran ay mas malinaw pa kaysa sa anumang opisyal na pahayag. Iyon ay ang katahimikang parang kamatayan. Bago pa man sumabog ang pangyayari noong Biyernes, ibang-iba ang sitwasyon. Ayon sa datos ng Kagawaran ng Depensa ng Taiwan, 6 na beses na lumampas sa gitnang linya ng Taiwan Strait ang mga eroplanong militar ng Tsina. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng lakas laban sa Taiwan at isang pang-araw-araw na gawain na sa kanilang aruganteng paraan ng pananakot para silang umuungol na handang lamunin ang isla anumang oras. Ngunit matapos lipulin ng pinagsanib na operasyon ng Amerika at Israel ang pamunuan ng Iran noong katapusan ng linggo, ang tanawin sa Taiwan Strait ay nagbago sa isang kakatwang paraan. Ang mga maingay na fighter jet at bomber ay biglang naglaho. Sa halip, ang tanging ipinadala nila ay isang reconnaissance balloon lamang sa loob ng 3 araw. Hindi ito simpleng pagbabago ng taktika. Ito ay eksaktong tumutugma sa isang hayop na takot, nagtatago at humihinga ng marahan. Kung sa normal na pagkakataon, ang Beijing ay tutugon sa pag-atake sa isang kaalyado sa pamamagitan ng mas malakas na pagsasanay militar at pagkondena sa Estados Unidos. Ngunit sa pagkakataong ito, iba sila. Sila ay ganap na yumuko. Bakit kaya? Dahil habang pinapanood ng pamunuan ni Xi Jinping ang pagkabutas ng kalangitan ng Iran, naramdaman nila ang panlalamig sa kanilang sariling batok. Ang ipinagmamalaking sistema ng depensa ng Iran ay binubuo ng mga sistemang suportado at tinuruan ng teknolohiya ng Tsina. Ngunit ang kalasag na iyon ay napunit na parang papel sa harap ng teknolohiyang stealth ng Amerika. Nangangahulugan ito na kahit ang mga pangunahing fighter jet ng Tsina na nagbabanta sa Taiwan ay hindi uubra sa Estados Unidos sa isang tunay na labanan. Napagtanto nila na ang mga sandatang kanilang pinagkakatiwalaan ay basura lamang pala at ang kanilang ipinagmamalaking pag-angat ng militar ay itinayo sa buhangin. Habang pinapanood nila ang biglaang pagtanggal sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Iran, tiyak na nagsimulang mag-alala ang mga nasa poder sa Zhongnanhai para sa kanilang sariling kaligtasan. Ang katahimikan ngayon sa Taiwan Strait ay hindi kapayapaan.
Ito ay panginginig sa harap ng napakalaking agwat ng kapangyarihan, isang nakakahiyang pananahimik na bunga ng instinct para mabuhay. Alam nila sa kanilang kaibuturan na kung sila ay kikilos ngayon, sila ay mamamatay. At sa ugat ng takot na ito ay hindi lamang ang lakas militar ng Amerika, kundi ang kahindik-hindik na pagkabigo ng kanilang ipinagmamalaking teknolohiyang militar na made in China. Ang tunay na dahilan kung bakit nakaramdam ng matinding takot ang Tsina sa insidenteng ito ay dahil ang kanilang ipinagmamalaking anti-stealth radar myth ay ganap na nawasak. Sa loob ng mahabang panahon, ipinagyayabang ng Partido Komunista ng Tsina sa buong mundo na ang kanilang JY radar system ay kayang tukuyin ang mga stealth fighter tulad ng F-22 at F-35 ng Amerika. Ang Iran, sa paniniwalang ito, ay gumastos ng malaking halaga upang ilatag ng makapal ang mga sistemang panlaban sa himpapawid na gawa sa Tsina sa paligid ng kabisera nitong Tehran at mga pangunahing pasilidad militar. Inakala nila na ito ang kanilang bakal na bubong na magpoprotekta sa kanilang rehimen. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Nang salakayin ng puwersang panghimpapawid ng Amerika at Israel ang Iran, ang bakal na bubong na iyon ay mas mahina pa sa isang payong na gawa sa plastik. Sa simula ng operasyon, idineklara ng militar ng Israel na hindi na nila kailangang gumamit ng mga long-range na sandata. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang sistema ng depensa ng kaaway ay ganap ng inutil, na ang mga fighter jet ay maaaring lumipad mismo sa ibabaw ng target upang maghulog ng bomba ng ligtas dahil ang mata at tainga ng Iran ay ganap ng nabulag. Ang mga radar na gawa sa Tsina ay nanahimik habang ang mga kaaway ay lumilipad sa ibabaw nila. Hindi man lang sila nakasigaw bago mawasak. Sinuri ng mga eksperto na sa operasyong ito, ang mga early warning radar na konektado sa Hongqi missile system ng China ay walang nagawa laban sa malakas na electronic warfare attack ng kanluran. Ang teorya na ang passive radar ay makakahuli ng stealth aircraft ay posible lamang sa laboratorio. Sa harap ng komplikadong radio jamming at mga taktika sa tunay na labanan, ang teknolohiya ng China ay naging isang bulag na nakadilat. Ito ay hindi lamang trahedya ng Iran. Noong panahon ng krisis sa Venezuela, ang mga radar na gawa sa China na binili ng rehimeng Maduro ay hindi rin natukoy ang pagpasok ng mga US stealth aircraft. Ang pattern ay malinaw. Ang mga sandatang made in China ay para lamang sa psikolohikal na kaginhawaan ng mga diktador, ngunit sa tunay na labanan, ang mga ito ay mga piraso lamang ng basura. Para kay Xi Jinping, ito ay isang bangungot. Dahil ang pangunahing radar at sistema ng depensa na nagbabantay sa Taiwan Strait ngayon ay nakabatay sa parehong teknolohikal na pundasyon na ginamit ng Iran. Ang sistema ng armas na hindi nagawang protektahan ang mga commander ng kaalyadong Iran habang sila ay tinatanggal ay ang mismong kalasag na sinasandalan ng Tsina. Kung ang kalasag ay mabutas, oras na lang ang bibilangin bago matusok ang puso. Ngayon, matatanto ng mga diktador sa buong mundo na hindi mapoprotektahan ng mga sandatang Tsino ang kanilang buhay. At ang ambisyon ni Xi Jinping na palawakin ang pandaigdigang impluensya sa pamamagitan ng pag-export ng armas ay nadurog din sa disyerto ng Iran. Ang agwat sa teknolohiya ay hindi mapupunan ng propaganda. Ito ay isang malupit na katotohanang may kinalaman sa kaligtasan. Kung ang pagkabigo sa teknolohiyang militar ay sumugat sa amor propyo ng Partido Komunista ng Tsina, ang pagguho ng kanilang seguridad sa enerhiya ay direktang sumasakal sa kanila. Sa modernong digmaan, ang mga tangke at eroplanong pandigma na walang gasolina ay mamahaling piraso lamang ng bakal. Ngunit ngayon, ang lifeline ng enerhiya ni Xi Jinping ay nasa bingit ng pagkaputol. Hindi nagsisinungaling ang mga istatistika.
Halos 90% ng langis na iniluluwas ng Iran ay napupunta sa Tsina. 40% naman ng langis na iniluluwas ng Russia ay kinokonsumo rin ng Tsina. Hindi ito simpleng kalakalan. Ang itim na dugong ito na binili sa murang halaga upang iwasan ang mga parusa ng kanluran ang siyang pilit na nagpapatibok sa humihintong puso ng ekonomiya ng Tsina. Ngunit sa muling pag-usbong ng anino ni Trump, biglang nagbago ang sitwasyon. Ipinahayag na ng kampo ni Trump na target nilang atakihin ang shadow fleet ng Tsina na dumadaan sa Venezuela at Iran. Kung masunog o ma-blockade ang mga refinery at export port ng Iran, mapipilitan ng Tsina na bumili ng langis sa international market sa buong presyo. Kung ang ekonomiya ng Tsina na kasalukuyang dumaranas ng takot sa deflation ay tatamaan ng direktang pagtaas ng presyo ng langis, ang epekto nito ay hindi may lalarawan. Hihinto ang mga pabrika, tataas ang mga bilihin, at ang galit ng mga mamamayan ay sasabog sa isang antas na hindi na makokontrol. Ang mas nakakatakot ay kung paano aagawin ng krisis sa enerhiya na ito ang lahat ng alas ni Xi Jinping sa pakikipagnegosasyon. Sa nalalapit na pulong kay Trump, walang hawak na baraha si Xi Jinping. Dati, kaya niyang gamitin ang Iran o North Korea para idiin ang Amerika, ngunit ngayon, ang mga tauhan niyang iyon ay alinman sa natanggal na o nagtatago sa takot. Ang Tsina, na nabigong maging self-sufficient sa enerhiya, ay lantad sa kanilang kahinaan. Isang naval blockade lang mula sa Amerika ay sapat na para paralisahin ang bansa. Ang senaryo kung saan sarado ang Malacca Strait at ang balbula mula Iran, ito ang pinakamasamang bangungot na nagpapahirap sa mga pinuno sa Beijing. Sa huli, ang tunay na dahilan kung bakit hindi matulungan ng Tsina ang Iran ay hindi lamang dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan sa militar. Ito ay dahil hindi na nila kayang galitin pa ang Amerika na may hawak sa kanilang ekonomikong lifeline. Eksaktong tinutumbok ni Trump ang kahinaang ito. Alam niya na si Xi Jinping ay nasa bingit ng bangin at malapit na niyang isumite ang singil. Ang pinakamatinding dahilan kung bakit walang nagawa si Xi Jinping habang pinapanood ang pagbagsak ng Iran ay dahil sa isang malaking bundok na humaharang sa kanya, si Donald Trump. Ang Beijing ngayon ay sabik na sabik sa pagbisita ni dating Pangulong Trump. Sa gitna ng bumabagsak na ekonomiya at lumalalang sentimiento ng publiko, kailangan ni Xi Jinping ng isang political show sa pamamagitan ng isang pulong sa Pangulo ng Amerika upang ipakita na siya ay nananatiling matatag. Isang kabalintunaan na kailangan niya ang pakikipagkamay sa kaaway upang patunayan na hindi nayayanig ang kanyang kapangyarihan. Ngunit si Trump ay isang bihasang manlalaro. Tiyak na alam niya ang kahinaang ito at ginagamit niya ito para sakalin si Xi Jinping. Kung ang Tsina ay gagawa ng kahit kaunting kilos militar para tulungan ang Iran, agad nakakansilahin ni Trump ang kanyang planong pagbisita. Para kay Xi Jinping, hindi lamang ito isang diplomatikong insulto, kundi isang malaking dagok na yayanig sa kanyang kapangyarihan sa loob ng partido. Bukod pa rito, may hawak si Trump na isang sandatang malanuklear na pinakakinatatakutan ni Xi Jinping, ang taripa. Ayon sa Section 338 ng US Tariff Act, maaaring agad na magpataw ang Pangulo ng 50% na taripa sa isang partikular na bansa para sa pambansang seguridad. Hindi kailangan ng pag-aproba ng Kongreso. Alam na alam ni Xi Jinping na ang barahang ito ay maaaring bumagsak sa kanyang leeg anumang oras. Tingnan natin ang sitwasyon ng walang kinikilingan. Bago pa man manungkulan, pinutol na ni Trump ang isang braso ng Tsina, ang Iran. Ito ay isang malinaw na babala. Isang tahimik na panggigipit na nagsasabing, kahit isa-isang mawala ang iyong mga kaalyado, wala kang magagawa. Nasa isang dilema si Xi Jinping. Kung ililigtas niya ang kanyang kaalyado, manganganib ang kanyang kapangyarihan. Kung mananahimik siya, pagtatawanan siya ng buong mundo bilang isang tigreng papel.
Sa huli, pinili niya ang sarili niyang kaligtasan at tinalikuran ang kanyang kaalyado. Ito ang pinakamasamang pagpili para sa isang leader at kasabay nito isang kahihiyang hindi may iwasan. Ito ang malupit na katotohanan ng pandaigdigang politika. Nagmamartsa ang emperador sa kalye nang hindi namamalayan na siya'y hubad na. Ang pakikipagpulong kay Trump ay malamang na hindi isang pantay na negosasyon, kundi isang seremonya ng pagpirma sa isang dokumento ng pagsuko. Ang mga luma niyang baraha tulad ng US bonds o rare earths ay wala nang silbi sa harap ng tariff bomb at determinasyong militar ni Trump. Naririnig niyo ba ang pagbagsak ng autoridad ng Beijing? Ngunit ang tunay na krisis ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Dahil sa paghina ng emperador, nagsisimula ng lumabas ang mga tinig na matagal nang pinigilan. Ang pagbagsak ng Iran ay hindi nagtatapos bilang isang isyu sa gitnang silangan. Ito ay isang malinaw na hudyat na nagsimula nang gumuho ang tinatawag na Axis of Evil, ang alyansang laban sa kanluran. Beijing, Moscow, Pyongyang, Tehran. Ang 4 na puntong ito ay konektado sa isang matibay na paniniwala na poprotektahan nila ang isa't isa. Mula noong 2021, ipinagmalaki ni Xi Jinping na ang silangan ay sumisikat habang ang kanluran ay lumulubog at nawawasakin ng alyansang ito ang kaayusang pinamumunuan ng Amerika. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sa sandaling naputol ang pinakamahinang kawing, ang Iran, ang iba pang mga kawing ay sunod-sunod na nayanig. Sino ang pinakanatatakot ngayon? Sila ay sina Putin at Kim Jong-un. Nasaksihan nila. Sa kabila ng pagtanggal sa pamunuan ng kanilang pangunahing kaalyado sa isang iglap, ang China na nagpapakilalang nakatatandang kapatid ay walang naibigay na tunay na tulong. Ang Russia ay lugmok sa kumunoy ng digmaan sa Ukraine at ang North Korea ay hirap sa bagsak na ekonomiya. Ang tanging inaasahan nila ay ang China. Ngunit pinatunayan ng insidenteng ito na sa mga kritikal na sandali, handang itapon ng Partido Komunista ng China ang kanilang mga kaalyado na parang basura para sa sarili nilang kaligtasan. Nauulit ang kasaysayan. Noong bumagsak ang Unyong Sobyet, nagsimula rin ito sa mga satellite state sa paligid. Nang isa-isang bumagsak na parang domino ang mga komunistang rehimen sa silangang Europa, ang epekto nito ay tumama sa puso ng Moscow. Ang nangyayari ngayon sa Iran ay isang makasaysayang pagbabago, katulad ng pagbagsak ng Berlin Wall. Ang China ngayon ay nag-iisa. Ang kaibigan sa kanluran ay nawala. At ang mga kaibigan sa Hilaga ay nagsisimula ng magduda. Ang pangarap ni Xi Jinping sa Belt and Road Initiative na pamunuan ng mundo ay nasa 100 na walang labasan. Kapag nawala ang mga panlabas na kaaway, nagiging mas malupit ang isang diktador upang kontrolin ang loob. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang sitwasyon. Dahil ang mga taong nagbubunyi sa pagbagsak ng diktadurya sa Iran ay hindi lamang nasa mga kalye ng Tehran. Sa loob mismo ng kontroladong internet ng Beijing, daan-daang milyong mamamayang Sino na naghahangad ng kalayaan ang tahimik na nanonood. At nagsisimula na silang mag-isip ng mga mapanganib na bagay. Nang sumiklab ang krisis sa Iran, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa internet ng China. Ang mga media ng gobyerno ay walang tigil sa pagbatikos sa Amerika at pagtatanggol sa rehimeng Iran. Ngunit ang mga komento sa ilalim nito ay kabaligtaran. Maraming netizen na Chino ang bumabati sa mga mamamayan ng Iran. Isang masayang pagdiriwang para sa pagkawala ng isang diktador. Hindi ito simpleng usapan ng mga tsismoso tungkol sa problema ng ibang bansa. Ginamit nila ang Iran bilang salamin upang makita ang kanilang sariling kaawa-awang kalagayan. Ang patunay dito ay ang biglaang pagkawala ng isang kanta, ang kantang "Sadly, It's Not You", Kasi Bushani,
na Malaysian na mga witness si Fish Leong ay naging target ng censorship sa mga music site at social media sa Tsina. Ang kantang ito ay orihinal na isang malungkot na love song tungkol sa pangungulila sa isang dating kasintahan, ngunit binaluktot ng mga mamamayang Tsino ang pamagat nito. Sa balita ng pagkamatay ng pinuno ng Iran, sinimulan nilang ibahagi ang kantang ito bilang isang talinghaga ng kanilang pagkadismaya. Bakit hindi si Pangulong Xi Jinping? Gaano man kabilis ang sistema ng censorship ng gobyerno, hindi nila mapigilan ang talino ng mga tao. Hindi ito simpleng katatawanan. Ito ay isang tahimik na sigaw, isang pagtuya sa rehimen na may kasamang panganib sa buhay. Ang mas nakakagulat ay ang mga komentong Tsino sa mga social media sa ibang bansa. Sunod-sunod ang mga pakiusap na nakadirekta sa militar ng Amerika at Israel. Pakiusap, iligtas niyo rin kami. Sir, dito rin po, pakisuyo. Nangangahulugan ito na ang mga kabataang Tsino na dati galit sa kanluran ay itinuturing na silang mga tagapagpalaya. Ang diwa ng paglaban na ipinakita nila noong White Paper Revolution ay hindi namatay. Ito ay nag-evolve sa isang desperadong pagnanais na gibain ang sistemang ito na parang kulungan kahit pa sa tulong ng puwersa mula sa labas. Ang pinakakinatatakutan ng rehimeng Xi Jinping ay hindi ang mga missile ng Amerika. Ito ay ang takot na ang pagsasaya ng mga mamamayan ng Tehran na lumabas sa mga kalye nang bumagsak ang kanilang diktador ay maaaring maulit sa Tiananmen Square sa Beijing. Nakita ng mga tao na kahit ang kapangyarihang tila hindi matitinag ay maaaring maging abo sa isang iglap. Ang realisasyong iyan ang pinakamainit na lava na dumadaloy ngayon sa ilalim ng lupa ng Tsina. Ngayon, oras na para sa huling konklusyon. Maraming eksperto ang naniniwala na ang pagbagsak ng Tsina ay hindi na isang malayong hinaharap. Dahil ang pinakamalakas na sandata ng isang diktadurya, ang takot at ang alamat ng pagiging hindi magagapi ay nasira na. Alam na ngayon ng mga mamamayang Tsino na ang dambuhalang dinosauro na umaapi sa kanila ay isa lamang tigring bungi. Ang kanilang lakas militar na ipinagmalaki sa loob ng dekada ay lumuhod sa harap ng teknolohiya ng kanluran. Ang kanilang mga pinagkakatiwalaang kaalyado ay abala sa pagsasalba sa kanilang sarili. Higit sa lahat, sa puso ng mga mamamayang inakala nilang kontrolado nila, nag-aapoy na ang mitsa ng kalayaan. Ang kailangang gawin ng Amerika at ng malayang mundo ay malinaw. Tratuhin ng magkaiba ang bansang Tsina at ang kanser na Partido Komunista ng Tsina. Ang pagbagsak ng Partido Komunista ay hindi nangangahulugang mawawala ang Tsina. Sa halip, sa paglaya ng pinigilang enerhiya, haharapin ng mundo ang isang bago, mas mapayapa at mas maunlad na Tsina. Kailangang magpadala ang Washington ng malinaw na signal na ang pagbabagong ito ay maaaring maganap ng mapayapa. Kailangan nilang itanim ang paniniwala na ang katapusan ng diktador ay malagim, ngunit ang kasunod nito ay hindi kaguluhan, kundi isang bagong kaayusan. Ngayon, hindi lamang natin sinuri ang isang lokal na labanan sa gitnang silangan. Nasaksihan natin ang mga paunang sintomas ng pagbagsak ng isang malaking imperyo. Una, ang ilusyon ng teknolohiya. Napatunayan na ang mga radar at missile system na ibinenta ng Tsina sa buong mundo ay walang silbi sa tunay na labanan. Ito ang tiyak na ebidensya na ang pag-angat ng militar ni Xi Jinping ay itinayo sa buhangin. Pangalawa, ang pagsakal sa enerhiya. Sa pagkaputol ng lifeline mula sa Iran, ang ekonomiya ng Tsina ay nasa panganib na masakal sa palad ng Amerika. Ang panggigipit ni Trump ay hindi isang simpleng trade war. Ito ay isang modernong taktika ng pagkubkob upang putulin ang supply line ng kaaway. Pangatlo at pinakamahalaga, ang pagtalikod ng mamamayan. Ang pinakakinatatakutan ng isang diktador ay hindi ang panlabas na kaaway, kundi ang sarili niyang mamamayan na natuklasan ang katotohanan.
Sa puntong ang kantang "Sadly, It's Not You" ay naging isang ipinagbabawal na kanta, ang pagkasuklam ng mga Tsino sa rehimeng Xi ay lumampas na sa kritikal na antas. Ang ngayon ng Iran ay ang bukas ng Beijing. Ang kasaysayan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga babala. Para sa mga hindi handa, ang pagbabago ay isang sakuna, ngunit para sa mga nakakabasa ng agos, ang pagbabago ay isang pagkakataon. Tandaan, isang bagay ang tiyak, ang mundo ay nagbabago ng mas mabilis kaysa sa ating inaakala.